sobrang pananakot niya, nasabing ganun eh, ano daw, wawakasan niya na yung kanyang buhay gamit yung pag-inom ng mga ng Clorox. So syempre wala. Mainit na tanghali po sa inyo lahat mga amigo. Ayan, umaaraw-araw na po ngayong araw. At grabe, sobrang busy po natin dito sa may bahay na pinapagawa natin. Grabe po talaga. Kaya po mga ka-dreamer, grabe mga ka-dreamer. Alam nyo ginawa ko? So eto po mga kababayan ko ang ginagawa natin. Mamaya babalikan ko kayo sa ginagawa natin. Ayan po si Kuya Belgian the Great. At inaayos po natin ang dapat ayusin. Ito kanina ginawa ko. Ayan. Ito po ang ginawa natin kanina. 1, 2, 3, charan! Oh, di ba mga amigo? Ang ganda naman! Ganda. Ingay. Ang ganda mga amigo, di ba? Oh. Tingnan nyo, oh. Ang ganda. Tapos ganyan siya, oh. Ayan, appreciate ko siya. And then pininturahan kasi natin. Tapos ito pa yung kabila mga amigo. Ayan. Charan! Oh, di ba ganda-ganda? Ayan na po mga kababayan ko. Oh, di ba? Oh. Ayan na siya. Pininturahan ko yan kanina. Medyo busy nga kami ngayon. At inaayos namin yung halaman nandito. Tinanggal ko kasi mga bonsai dito na nakagawa ng para may space pa. Actually dito talaga sa bahay yun. So ini-space natin ayusin. At sabi ko nga, ito pa yung nagawa natin mula kanina. 1, 2, 3. Charan! O diba yung balete natin. Ayusin ko pa yan. Ayusin ko pa, hindi pa siya ayos. Pero napinturahan ko na siya. So same lang din naman. So syempre marami sasabi diyan baka mahulog. At magbibilit po siya. Kapag kami bagyo, tsaka ko nang tatanggalin. For the meantime, ganyan na muna siya. Yung ibang mga bonsai andun po mga amigo. Opo, ayan po. At sobra ko siya na-appreciate ngayon pagka nandito sa bahay. Nung nandito sa part na, dati na yun, maganda naman. Kaya lang, ayan, kagaya niya. Yung mga babies natin. O, di ba nakaganda yan sa bahay? Tapos, ito po mga amigo pa yung iba. Ayan na. Charan! Ma-appreciate mo talaga siya. So, di ba kahit na sabihin natin very busy po tayo mga amigo. Nagagawa natin ang pagkakataon na tayo ay tanim-tanim. Busy kami mga amigo. Sa totoo lang. Kagaya sa kay Belgian na yan. Sabi ko magpintura siya. Kaya nagpintura naman siya mga amigo. Para lutang-lutang yung mga bonsai natin. Pero papaayos ko pa yan. Mamaya papakita ko po sa inyo yung mga natapos. Oo. So, ito na po siya mga amigo. Ang gagawin namin mamaya. Maghapon dito lang po kami mga amigo. So after ng lunch, kasi anong oras na, late na. 11 na siguro, higit. After ng lunch, babalik kami para ayusin ito. So habang tayo ay may oras pa, ayusin natin yung dapat natin ayusin. So marami pa tayong gagawin dito mga amigo. Sabi ko nga po sa inyo, papagandahin natin itong bahay na to para po total yun lang naman, wala naman tayong masyadong sobrang ginagawang trabaho na talagang paspasan. Ito na muna, mag-focus lang po tayo mga amigo sa ginagawa nating bahay. So sa loob yung mga inaayos pa, mamaya papakita ko po sa inyo. Ayan. Oo. May mga inaayos pa, may mga nire-retouch pa po yan. Pero ayan. Pero natutuwa ako dahil sa mga halamang ito. Ayan. Natutuwa ako kasi sobrang ang ganda-ganda niya. Sobrang na-appreciate ko lalo na ganyan, oh. Mga amigo. Tapos pag kunyari halimbawa nandito ka sa dulo. O di ba mga amigo, may makita mo yung bonsai. Actually
Marami pa tayong lalagay ng mga halaman dito. Oo. So, ganyan. Nakaka-relax. So, ang pag-aayos ng bahay, paglilinis, lahat yan nakaka-relax yan. Kasi ang tahanan, ang salamin ng ating pagkatao. Yes po. Ang tahanan ang salamin ng ating pagkatao. Kung malinis ang iyong tahanan, ibig sabihin malinis ka. Kung marumi ka sa tahanan, marumi ka din po. Totoo mga amigo. Actually, marami pa tayong gagawin. Yung bahay po natin doon ay napakaraming tambak ng mga, hindi naman siya basura, mga gamit. Malinis naman siya, kaso alala tayong mapaglagay ng mga gamit. So, sinasabi ko nga i-live selling lang namin, ibenta na lang namin ng ibenta. Dami namin mga gamit, mga damit-damit, mga ganyan. Or ipamigay na lang. Pamigay na lang natin. Sabi para benta natin 20-20 30. Ipamigay na natin kung sino pwedeng pagbigyan, mga amigo, lalo na yung mga damit na yung palang mga yung mga damit na naiwan nila Joanna, papamigay ko na lang yun. Ayan, ang ganda niya mga amigo, kasi bonsai ay isa po, form of art yan. Walang shortcut sa bonsai mga amigo. Yun po. Kaya nagawa natin. Walang walang ang bonsai, walang shortcut. Talagang bago siya gumanda, paghihirapan mo po siya. Tulad ng mga yan. Asan ba? Papakita ko sa inyo. Pero walang shortcut sa bonsai. Kaya sabi ko nga po sa inyo, yung pagtatanim natin ito ay yung paggugupit tsaka para ma-form na maganda, talagang paghihirapan mo bago siya maging ganyan po mga amigo. So ito ba, aayusin ko pa, so anday pang gagawin. Yung mga gamit pala ni Joanna na isang maleta, ipamimigay ko na lang kasi nandun yung mga gamit ng mga bata. Wala naman din, pagka pinadala ko kay Aya, nahihiya ako magpadala kay Aya kasi once a year lang bakasyon si Aya, diba? So kagaya niyan, kailangan tanggalin na siya, ganyan. Maraming dapat ayusin, tanggalin, ganyan siya. Kagaya niyan, maraming mga dapat tanggalin. Tanggal ko na yung ibang mga kasi yung mga gamit ni mga gamit ni Joanna at saka ng mga bata, nahiya ako ipadala kay Aya. Gawa ng si Aya minsan lang pa kasi sa taon, 2 malita lang dala niya. So pagkapadala ko pa isang malita, nakakaya yun, hindi siya makatarungan. Oo, parang ako na lang magbakasyon, gano'n. Kung mga kilos lang, like mga 5 kilos pwede pa yun, or mga 3 kilos. Tapos po mga amigo, wala naman din po kasi si Joanna sa may Equatorial Guinea. Nandun po siya sa may Gabon. So hindi rin naman madadala yung hindi rin maibibigay ni Aya yung mga, hindi rin madadala ni Aya yung mga damit kasi nga wala naman sa Joanna doon, wala siyang pagdadala. So useless lang din yung ipapadala natin mga damit kay Joanna. And then syempre yan, ganyan pinalabat siya. Tapos yung mga sayang, mga bago pa naman yun. Kaya lang, paano gagawin natin? Hindi naman umuwi si Joanna. Confirm po mga amigo. Confirm na hindi umuwi si Joanna sa may Equatorial Guinea. Confirm po yun. Gawa ng kausap ko si Mami Kuana at saka si Wesley. At sabi ni Wesley, hindi nga raw sila umuwi ng Equatorial Guinea. Nandun na sila sa Gabon. So siyempre bahala na po sila
kung hindi talaga siya umuwi doon, wala na akong magagawa. Basta na doon ko na po yung pamasahe. Oo, kasi nung nakaraan, sabi ko umuwi, hindi naman na umuwi. Kasi di ba yun na naman ang plano niya. Ang kinukomplain lang naman ni Joanna is yung pag-uwi sa yung pamasahe. Ngayon nabigyan yung pamasahe. So wala na tayong magagawa. Yung gumawa siya na paraan para makabalik doon. Pero tingin ko, hindi na siguro siya babalik doon. Unless na lang may pamasahe siya. Opo. So ayan, very busy po ang araw mga amigo. Pero yung mga yan, hindi pa naman dyan nakalagay yan actually mga amigo. Ay ayos pa natin yan. Oo, marami pa tayong paglalagyan. And then, basta abangan nyo mga amigo nyo yung kasi mabait si Mami Kuana, nag-aalala yun, sabi ni Mami Kuana, imisis ko nga daw. O nakikiusap si Mami Kuana sa akin na kausapin ko nga daw si Joanna at na kung ano yung nangyayari kasi nag-post daw siya na wala na, kung nagpaka o yung wala na. So siyempre ang sabi nga na ilang beses na sinasabi yun na siya daw ay magpapaka yung wawakasan niya ang kanyang life. Yung sinasabi wawakasan daw niya ang kanyang life, yun daw siya ng Clorox dati ganyan. So may mga pananakot sa akin kaso hindi nga po ako natakot. So yun yung mga pananakot ni Joanna sa akin. Sobrang pananakot niya na sabing ganun wawakasan niya na yung kanyang buhay gamit yung pag-inom ng mga ng Clorox. So syempre wala namang nagpakamatay na di ba? Na sasabihin. So maraming mga pananakot niya na wawakasan niya ang kanyang buhay tapos pagkayari yun nga sabi niya sisiraan daw niya ako sa social media. Marami daw siyang sasabihin sa akin na makakasama sa akin. Yung mga ganon. So sabi ko sa kanya, go, bahala ka, gawin mo gusto mong gawin. So kahit na manakot siya na manakot sa akin, sabi ko nga sa kanya, alam naman ng tao kung sino yung sasabi ng totoo. Oo, marami. Start pa lang yun nung nandun pa rin kami sa nasa Equatorial Guinea pa kami before. Oo. Kaso nga lang sinusugod siya ni Chamame kapag inaano ko ni Joanna. Ganun. Ewan ko ba na ano sila sa pera. Na nabulag sila sa pera na unang-una pa lang pumunta niya dito ni Joanna at ko na sabi ko ay pero nakakalungkot naman. Una pa lang alam ko na naramdam ko na yung pagpunta pa lang dito sa resort pa lang, sabi niya gano'n. Kapag yung una pa lang pagpunta ni Joanna, tapos pinakita ko yung resort, sabi niya, pagawa muna ako ng bahay, kagaya ng sayo, gano'n. Umpisa pa lang yun. Sabi ko gano'n, sabi ko, pwede, kaso hindi pa ngayon. Sabi ko sa kanya gano'n. Ayun, marami siyang gusto. Tapos unahin nga raw, sabi niya, syempre, sabi ko, di ba hindi ka naman titira doon sa Gabo? Sabi niya, syempre may nanay din ako, mga gano'n. Kumbaga, sobrang inano niya ako, pinuwersa, pinressure niya ako na ibigay yung na magkaroon ng pinressure niya ako na para makuha yung mga yun. Oo. Pinressure niya ako na dapat meron din siya. Yun po. Kaya lang, sabi ko nga po sa inyo, sabi ko nga sa inyo, kahit na i-present tayo, kung ayaw naman natin, wala naman siya magagawa. So, yun yung sinasabi ko sa inyo mga amigo, na sa huli, parang hindi sila nakukontento sa anumang bagay na meron sila. Ganun po mga amigo. So, marami mga nung una sabi ko, okay, sige lang, walang problema. Kaso nga lang hindi siya nakikiko-operate sa akin. Especially sa pagka pumunta ako sa kanila, kunyari mag-vlog kami, hindi naman niya gusto niya pupunta ka ron, kukwentuhan, ganyan. Ginagawa naman namin yung kaya lang. Siyempre, ano ba naman yung mag-vlog halimbawa ng 15 minutes o 12 minutes. So, yeah, parang tinabangan na ako. Sige, okay, wag na tayo mag-vlog, okay lang sa akin. Basta maging happy ka dito sa Pilipinas. Kaya lang, pag may mga paranakot siya, doon na ako talaga hindi
mahirap mag-move on ka. Kaya lang pag naaalala mo kasi talaga, lalo na yung parang nahihiya ka na lang sa family mo na bakit yung tao na to pinipressure ka na ibigay yung mga bagay na hindi naman pwedeng bigay na biglaan. Ganun po. Tapos lalo na nang bago sila umuwi, di ba? Tatakutin ka niya na ganyan. So kapag hindi mo kami binigay yung ganyan, uwi na kami. Pag di binigay yung ganyan, si Wesley sasama ko puro pananakot. Pero sabi ko, okay, go, walang problema. At least right now may peace of mind ako, di ba? Kagaya niya, masaya naman ako ng ginagawa ko ganito, naghahalaman lang ako. Di ba? Okay na yun, happy na ako. Na ganyan ang ginagawa namin, papaayos ng bahay. Tapos magbablog, kahit ano i-vlog mo, sabot sa bahay, masaya naman ako. Di ba? So ayun po mga amigo. At mamaya na po muli ako magtatrabaho na at marami pang gagawin. Ayusin ko po lahat yan mga amigo. At thank you so much po sa panonood ng episode na ito mga amigo. Maraming salamat po. Kahit pawis-pawisan, ayan. Walang filter. Walang filter mga amigo. So ito na po. At napakaganda ng ating ginawang halaman. Ating bonsai-bonsayan dito. Na talaga namang ma-appreciate mo. Dahil sobrang ganda. Yan po. Yan ang pinaghihirapan natin ngayong araw mga amigo. Konti na lang po. Matatapos na ang ating pangarap na bahay. Salamat po mga amigo. God bless po. Sipag ni Gaydel yun, no? Ayan. Grabe.